Hello guys, so pag-usapan natin yung mga issues at mga topic sa araw na ito, no? Ano kaya mga reaction natin sa mga issues ngayon? So unang topic natin, no, ay itong Duterte Youth, no? Kung saan na-cancel yung kanilang party list registration diyan sa COMELEC based nung 2019 complaint. So matagal na 'yan. So mga ngayong halos na 6 na taon, no? Na complaint niyan, no, ng Duterte Youth, no? Basahin natin kung bakit na-cancel yung kanilang party list registration, no? Itong Duterte Youth. So bakit sila na-cancel? So basahin natin sa inquirer.net. A division of the Commission on Elections, COMELEC, on Wednesday canceled the registration of the controversial Duterte Youth Party List group for not having undergone the required procedures for its accreditation in 2018. So no hindi nila na-require yung kanilang mga procedures para sa kanilang accreditation noong 2018. So mahigit yung complaint yan, mahigit 6 na taon na, no? At ngayon lang na desisyonan ng COMELEC at tuluyan ng na-cancel itong Duterte Youth. So sino ba yung leader, no, diyan sa Duterte Youth? So yung parang leader nila ay itong si Ronald Cardema. So supporter yan ng mga Duterte. So sa totoo lang medyo nayayabangan ako, no, dito kay Cardema at nabasa ko yung post ni Ice Higuera, binira itong si si Cardema. So medyo mayabang din to, no, si Mr. Cardema. So nung 2019 pagkapanalo ng Duterte Youth ay sana siya yung yung nakaupo, no, diyan sa Kongreso, pero dahil yung nire-represent nila ay youth, yung mga kabataan, ang kasi sa COMELEC dapat nasa 30 below. Pero itong si Cardema ay parang sobra na sa 30 or mga 40 na yung edad nito, no? Itong si Cardema. Kaya question siya ni ni Guanzon. Question siya. Tapos ayun, hindi nakaupo. Since then, hindi nakaupo itong si Cardema. Iba yung nakaupo niya. Parang asawa niya o kapatid ng asawa niya yung nakaupo dyan sa Kongreso, yung Cardema na babae. Kaya itong si Ronald Cardema ay hindi nakaupo since pagkapanalo ng Duterte Youth. Kaya itong si Cardema dati itong chairman, parang commissioner sa National Youth Commission nung panahon ni Duterte hanggang kay PBBM. Akala ko nga PBBM na itong si Cardema, pero bumalik pala sa Duterte. At in fact, totoo kaya, no, yung nasa PMA siya ay na-kick out itong si Cardema, no? Parang PMA cadet itong si Cardema, na-kick out, no, dahil nakipag-communicate siya sa isang sa isang leader ng rebeldeng makakaliwa, itong si Cardema, no? Itong si Cardema ay red tagger yan, no? Ito yung mga tingin ng mga kritiko niya, lalo na yung mga makakaliwa. Pero itong si Cardema noon ay na-kick out yan sa PMA. May balita yan noon, no? Hindi pa panahon ni Duterte yan. Before pa panahon ni Duterte, itong si Cardema na-kick out dahil nga nakipag-communicate sa isang leader ng rebeldeng makakaliwa. Sabihin natin rebeldeng makakaliwa. So yun, yung nangyari yung dito kay Cardema. So dito sa kanyang party list, hindi lang questionable sa
kanilang organization, questionable din yung kanilang mga members, no? Una dito, ang desisyon ng COMELEC Division, COMELEC Second Division, no? Uh, Sinight nila yung kanilang grupo na committing prohibited acts under election law, including its lack of bona fide intention to represent the youth sector, advocating violence, and getting assistance from the government. So, dito, noong 2019 kasi, na-aprobahan ng COMELEC kahit wala namang mga kulang sila sa mga requisitos, no? Dahil makapangyarihan nga, no? Malakas ito sa mga Duterte itong si Cadema. So, ang decision is 2-1, no? Favor sa mga nagpetisyon noon, no? Nagpetisyon ay itong mga kabataan, no? Mga aktivista, no? Ang nagpetisyon para itong Duterte Youth ay makancel, no? Tuluyan na makancel dyan sa party list. So, which claimed that Duterte Youth registration was void due to the lack of publication and hearing for its accreditation as required by COMELEC rules. So, mahirap talaga yung yung party list, no? Magkaroon ng party list, mag-register bilang party list pala, no? Napanood ko yung isang vlogger na tumakbo nung kakatapos lang na eleksyon. Pero natalo siya. So, mahirap din pala, no? Kailangan mo dito, malaki-laking pera, no? Magagastos ka, no? Gagastos ka ng malaking pera. At, of course, abogado. Mabayad ka din sa abogado. So, yung kulang sa kanila ay yung publication. Ibig sabihin yan, yung kailangan mag-publication ka, yung party list mo dapat ma-publish dyan sa dyaryo o kaya sa TV. At hearing, no? For its accreditation as required by COMELEC rules. So, yan pala yung requirements, no? Para maging ma-accreditation yung party list mo. So, ganyan pala kahirap, no? Mag-party list. So, yung dalawang commissioner na lang favor dito sa mga petitioners ay itong si Nelson Celis at itong si Noli Tipo ang favor. Tapos, ang nag-dissent ay itong si Ray Bulay. So, yan yung resulta dito sa nangyari dito sa Duterte Youth. So, paano na, no? Kung tuluyan ng makancel itong Duterte Youth at hindi na makaupo dyan sa Congress. So, meron silang 3 seats, no? Dahil number 2 itong Duterte Youth at sobra pa sa 2% yung kanilang percentage vote. So, ang mangyayari dito, meron silang nababakanting 3 seats dyan sa party list. So, posibleng mapapalitan dyan ay itong Gabriela Abono at ang probinsyano. Kaya pala maingay itong Gabriela dahil sila pala posibleng papalit dito sa nawawalang bakanting posisyon, no? Dahil yung Duterte Youth na-cancel nga yung kanilang party list accreditation dyan sa COMELEC. So, ang mga papalit dyan, Gabriela Abono at ang probinsyano kasi ang huling party list na naiproklama ng COMELEC ay ang PhilReca. Tama ba, PhilReca? So, yan yung update dito sa Duterte Youth party list na tuluyan ng kinancel, no? Yung kanilang party list registration dyan sa COMELEC. So, abangan natin kung magpapile ng motion itong grupo nila Cadema. So, yan yung abangan natin. At nagbabanta pa ito si Cadema kung ginawa yan ng COMELEC baka i-expose nila yung mga kalokohan, no?
i-expose nila yung mga kalokohan dyan sa Comelec. So yan yung habakan natin, no? Kaya matindi yung madugo itong nangyayari sa politika dito sa Pilipinas. Ang topic na pag-uusapan natin ay itong si Abante, no? Kung saan incumbent representative ng 6th District of Maynila noong kakatapos lang na eleksyon ay natalo itong si Benny Abante laban dito kay Joey Uy na isang incumbent councilor ng Team Yorme, yung kay Isko Moreno na grupo. Si Abante kasi tumakbo yan sa Asenso Manileño, kinalakuna. So natalo itong si Abante ng less than 1,000 votes. Ano nga yung boto nila? Saan nga yung boto nila? Si Joy Uy meron 64,746 habang si Abante ay nasa 63,358. So halos 1,300 votes ang 1,392 votes, no? 98 parang gano'n, no? Yung diferensya dito nila Uy at ni Abante. So natalo itong si Abante. Pero sa itong si Joey Uy ay mukhang malabo na makaupo dyan sa Kongreso dahil yung kanyang proclamation ay binawi ng COMELEC. Bakit kaya? No? So basahin natin, Inquirer pa rin. So COMELEC Division declares Abante winner of Manila 6th District. So dineklara na ng COMELEC na panalo na itong si Bienvenido Benny Abante Jr. bilang representative ng 6th District of Maynila. So this came after the division on Wednesday voided the certificate of candidacy of Joey Uy, whose proclamation is now deemed annulled due to material misrepresentation. The division also ruled that the votes cast for Uy will be considered stray. Ibig sabihin yung stray votes, parang ano kaya ibig sabihin itong stray votes? Stray, parang basura na. Di ba? Di ba basura? So, stray votes, ibig sabihin yan, parang void na, no? Invalid na. So, yun pala yung ibig sabihin ng stray vote ay invalid na. So, bakit kaya itong si Uy ay no, parang bakit binawi ng COMELEC yung proclamation ni Uy at ano nangyari dito? So, nagpetisyon pala itong si Abante. Kaya so sa desisyon ng COMELEC ay parang deklara na panalo itong si Abante kahit nanalo sa kakatapos lang na eleksyon itong si Uy. Pero however, COMELEC Chairman George Garcia sa kanyang interview sa mga reporter dyan sa Viber, sinabi niya na hindi pa final yung desisyon ng second division. So baka ibig sabihin yan, pwede pa mag-apela itong kampo ni Joey Uy, no? Dahil dito sa material misrepresentation, no, nangyari dito. So ano kaya ito? So nagpetition kasi itong si Abante na itong si Uy daw ay isang natural born citizen ng Pilipinas. Thereby rendering is congressional candidacy na invalid under the Constitution Article 6 Section 6 of 1987 Constitution states that person shall be member of the House of Representatives unless
he is a natural-born citizen of the Philippines. So the Constitution defines natural-born citizens as those who are citizens of the Philippines from birth without perform any act to require or perfect their Philippine citizenship. So, kung totoo ito, parang pala ito si Alice Go nung nanalo siya doon sa Banban, Tarlac, no? Bilang mayor. So, na-expose yun because of Pogo, na-expose din yung pagkatao ni Alice Go na hindi pala Pilipino itong si Alice Go. So, sa certificate of candidacy ni Joel Uy ay dineklara niya na siya ay natural-born citizen at inadmit niya na siya ay pinanganak noong March 15, 1962 sa isang Chinese father, Uy Ho, na nag-acquire noon ng Philippine citizenship through naturalization. So, nag-acquire ito ng naturalization, no? Para maging isang Filipino citizen. When Joey Uy ay 5 years old pa lang. Tapos, ang kanyang mother, isang Pilipina. So, pwede pang mag-apply itong si Joey Uy at patunayan niya na siya ay isang Pilipino, no? Citizen. So, the division ruled that Uy is most a naturalized citizen, sabi ng division, at not a natural-born one. Ibig sabihin yan ay natural-born Pilipino. Wala kang ibang lahi. Pero itong si Uy, meron siyang lahing foreign, no? Kaya at most of all siya ay natural citizen, no? Nothing that he is only acquired his citizenship after his father nothing that he only acquired his citizenship after his father naturalization. So, yon, no? Therefore, respondents claim, including his declaration under oath in the COC, that he is a natural-born Filipino citizen. Is wrong. In effect, he made a false declaration in his COC, which constitutes material misrepresentation. Hirap ako magbasa guys, so pasensya na. So under Section 78 of Omnibus Election Code, the order reads. So sabi dito, no? Yan yung sabi dito, guys. So the division then ruled that Uy is not qualified to run or hold the position of House of Representatives, and this proclamation was thus made in violation of the Constitution. So, ito pala yung nangyari. Kaya si Abante, yung sa desisyon ng division ng COMELEC, ay si Abante yung dineklarang panalo, no? Dito sa 6th District Representative. So, makakaupo uli itong si Benny Abante dyan sa Kongreso. Itong si Abante, kilala yan, no? Isa sa mga miyembro dyan sa Quad Committee, yung Quadcom at saka yung Tricom dyan sa Kongreso. So, yung Quadcom, nag-iimbestiga yan ng mga pogo, yung mga killings ng war on drugs ng nakarang administration, at yung mga fake news at saka yung mga vlogger na ay involved doon sa parang involved doon ay sinusuportahan ng China. So yan yung ginagawa ng investigation ng Quadcom at yung mga Tricom, at membro dyan itong si Abante. So tingnan natin kung makakaupo pa si Abante dyan sa Kongreso at ano kaya ang gagawin ng kampo ni Joey Uy dito. Topic natin itong si Rendon Labrador. So, kilala naman natin yan itong si Mr. Rendon, no? Makikita nyo yan sa social media. Isang vlogger, influencer at fitness trainer, fitness advocate. So, kinuha siya ng PNP, Philippine National Police, no, na manguna dito sa
93-day weight loss program. So, hindi naman yun na 100 na lang, no? 93 days weight loss program. So, kaya niyan, no? Na magpabawas ng timbang, no? At lalo pang tumikas yung mga, itong mga kapulisan natin, no? So, yan yung programa, yung 93-day weight loss program, yan yung programa ni PNP Chief General Nicolas Torre III. So, tama din yan, no? Yung ginawa niya, no? Programa para sa mga kapulisan kasi yung ang concern sa atin, no? Sa mga kapulisan ay hindi naman lahat, no? Merong ibang kapulisan ay medyo tumaas yung timbang, matataba at malaki yung tiyan. Kaya dahil sa pagtaas ng kanilang timbang ay medyo naapektuhan na yung kanilang trabaho bilang pulis at concern ng iba dahil sa kanilang katabaan ay medyo mabagal na rin, no? Lalo na pagresponde, no? Sa mga nangyayari dyan sa paligid. So kaya dito yung programa nila na itong mga kapulisan, yung kanilang timbang ay pababain, no? At ma-maintain yung kanilang health, no? So dito kinuha itong si Labrador, no? Bilang mag-lead dito sa 93-day weight loss program for police officers. Yung programa ay initiative ng Police Community Affairs and Development Group o PCADG. Comes after a directive from PNP Chief General Nicolas Torre III to strictly observe the weight requirements for police personnel. So sabi ni Rendon, we will monitor them, we will take note of their weight, we will work out at the same time, and we will monitor them weekly. So yan, in-interview kasi si Rendon sa mga reporters doon sa Camp Crame on Thursday. Sigurado merong sweldo dito si Labrador, no? Kasi siya yung manguna dito sa mga pulis, no? Just call me the national coach of the police. So, ito yung sabi ni Rendon ay tatawagin siyang national coach sa mga kapulisan. So, Labrador, sabi niya, ay nitalya siya ng PCADG director na si Brigadier General Marvin Saro. Asked him to lead the program and that they agreed to do it free of charge, bringing along fellow coaches and nutritionists. So, yun. So, yun. According to Rendon, the initial 150 police officers will participate in the program to be launched in Camp Crame on Wednesday afternoon. So, shinare din niya, no, yung kanyang motivation for accepting the collaboration was that his father was a police officer. So, police officer pala itong father ni Rendon Labrador. So, medyo concerned itong si Rendon siguro, no? Dito sa mga kapulisan, lalo na yung mga matataba at malalaking tiyan. So, meron palang dito, no? Provision ng Republic Act 6975, the law reorganizing the PNP was an attached agency of the Department of Interior and Local Government. Sa Section 30, paragraph 1 of the law states that a person must weigh or more or less 5 kilograms of the standard weight corresponding to his or her age, height, age, and sex to be appointed as a member or officer of the PNP. So, meron palang dito, no? Sa Section 30. Earlier in June, PNP spokesperson, Brigadier General Jean Fajardo,
said it was also uh, parte ito ng direktibo ni Torre that officers who fail, kung sinong officers ang nag-fail, no, sa kanilang agency's physical fitness test twice will undergo retraining or may not be eligible for promotion. So yun pala, meron din palang directive, no, dito sa mga kapulisan. Kasi guys, kung ako din tumaas din yung timbang ko, no? At nabawasan ako dahil nag-exercise ako at nagbawas ng kanin. So, bumaba ako, no? Sa 5 to 7 pounds yung nabawasan ko. Pero nung October, dahil maraming mga kainan, no, dahil celebration, no, kaliwat kanang mga celebration, so banat din tayo ng chibugan. Kaya bumalik na naman yung timbang ko at ngayon ay bumabawi naman ako, no, sa aking timbang. So regularly nag-exercise ako at nagbawas din ako ng kanin. So bukod sa pag-exercise, dapat yung maintain din yung pagkain nyo, no? Dapat sa rice pa lang 1 cup na lang, no? Or di kaya kailangan din kasi guys ng carbohydrates, no, para mag-energy yung ating katawan. So kanin, 1 cup of rice every day, or di kaya ang substitute sa rice, pwede brown rice, pwede oatmeal, pwede rin yung mais. So depende na yan sa inyo, no, kung ano yung prepare nyo, no. At iwasan ninyo yung yung pagkain ng mga matatamis at maalat. So dapat moderate lang, no? Moderate lang at much better kumain kayo ng mga protein, no? Yung mga manok, yan, at matatamis, o iwasan nyo din yan, no? Kasi yan yung dahilan kung bakit tumaas yung ating timbang, no? Dahil dyan sa pagkain natin ng matamis, maalat, at yung mga matatabang pagkain, no? At of course, yung nag-iinom tayo ng beer, so lalaki din yung chan natin yan. At saka alak, iwasan din yan. So yan yung hindi naman akong doktor or fitness advocate. Pero ang importante ay mag-exercise kayo at i-maintain din ninyo yung inyong food, no, pagdating sa pagkain. Of course, importante dyan kumain kayo ng prutas at gulay para maging healthy kayo. So yan guys, no. At bumaba ko nung 5 to 7 pounds, pero nung December dahil celebration, so of course maraming pagkain, kaya bumalik na naman yung timbang ko at ngayon ay bumabawi din ako, no. Regularly nag-exercise ako. So yan yung tips, no, para sa mga matataba dyan at gustong magpapayat at sumeksi. So yun guys.